Amen, yan. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang batiin natin ang bawat isa na isang magandang umaga, kapatid? Amen. Minsan pa, hindi mo pa nakakausap yung kapatid mo hanggang yung katabi mo hanggang ngayon. Minsan pa, magandang umaga, kapatid. Amen, yan. So sa umagang ito, amen, ihanda ang ating sarili sa salita ng Diyos. Amen. Sino pong handa na sa pag-aaral natin sa umagang ito? Amen. Sino pong handa na sa pag-aaral natin sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede yung palakasan yung mic ko, please. Yan. So, tayo po tayong lahat. Tayo po ay magbabasa ng ating, andyan yung slides ko. Ng ating main verse for today. So, bago natin binabasa yung pag-aaralan natin ngayon, which is Exodus chapter 7, babasahin muna natin ating foundation verse. Just a quick thing po. Itong foundation verse natin ay naging life verse ko siya ng ilang taon din. Amen. At sinabi siya sa akin ng isang propeta na kilala ko, si pastor, pero pastor na siya ngayon kasi siya yung nagpapastor sa mga kapulisan natin. Si Pastor Michael Mangrum. Nandun po siya ngayon sa Campo Crame, nagpapastor siya doon. Imagine. So, ang mga kongregasyon niya, hindi mga civilian, kundi mga naka-uniforme. So, ganun siya ka-bold sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Basahin natin, Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Wait lang po. Yan. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Yan, sabi po dito, basahin natin, ready, 1. Nakikita ba? Yan. Sige, 1, 2, 3, go. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga takakin. Minsan pa nagagaling sa ating puso. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Ready, 1, 2, 3, go. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y hanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tahakin. Tayo yumuko para manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat minsan pa, dahil ikaw, Panginoon, na mangungusap sa amin, O Diyos. Lord, hindi kami papayag na sa umagang ito ay hindi ka namin mararanasan. Holy Spirit, we pray, Lord God, na samahan mo, Panginoon, ng gawaing ito, O Diyos. Lord, lalo na sa salita mo, Panginoon, na pinananabikan namin, Panginoon, every Sunday. Lord, I know you have something for us today. And I just pray, Lord God, that we'd be ready for it, Lord. I pray, Panginoon, O Diyos, na sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, matuto kami magtiwala sa iyo. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasangguniin, O Diyos, sa lahat ng problema ng aming kakaharapin. Ano man ang sitwasyon, O Diyos, ikaw lamang, Panginoon, na pagtitiwalaan namin, Panginoon, na magiging kasagutan, O Diyos, ng lahat ng kailangan namin. Lord, I pray, Panginoon, maging sa mga nasa online, sa mga manonood, O Diyos, ng service na ito, ng Word of God na ito, Lord, buksan mo ang aming puso, Panginoon, na anumang sitwasyon namin mapanood ito. Holy Spirit, I know you will talk to us in the name of Jesus. And I pray, Panginoon, O Diyos, na anumang specific situation na meron kami, O Diyos, I know walang imposible sa iyo at walang aksidente sa iyo, Panginoon. Kaya mong mangusap kahit iba yung intended meaning. Lord, I know you can speak to us directly. Lord, do just that, Lord, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palapakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah, tayong lahat ay makakaupo. We are now in Exodus chapter 7 at ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatang, Kanino ka magtitiwala? Amen? So, today we're gonna have a small game. Meron lang po akong 5 tanong at meron tayong choice sa kanan, tas choice sa kaliwa. So, everybody please raise your left hand. Left hand, yan, left hand. So, kapag nandito yung choice na gusto nyo, itataas nyo yung kaliwang kamay. Amen? So, kapag nandito naman yung choice na gusto nyo, itataas nyo yung kanang kamay. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Tagalog po yung instruction ko, so sana naintindihan po ng lahat. Amen? Alright, so the title of our game for today is, Kanino ka magtitiwala? Okay, so 5 tanong lang po ito, sobrang ikli, pero gusto ko lang malaman kung kanino tayo nagtitiwala. Question number 1, kapag bibili ka ng toothpaste, kanino ka nagtitiwala? Colgate or Close Up? Ready? 1, 2, 3, go!
Ayan, okay. So, ano ba yung nandito? Ayan. Colgate or close up? Ayan, Colgate. Okay. Yan. Pero ano totoo, kapag pinapabili kayo ng Colgate, close up yung binibili nyo. Kala nyo. Okay. Next. Next po. Kapag kailangan mong tanggalin ang mga nanunuot naman siya, kanino ka nagtitiwala? Tide o Ariel? Okay, halata yung mga naglalaba dito. Ayan, so kapag ang ano nyo ay kusot, Tide. Okay, kapag washing machine, Ariel. Okay, next. Kapag ano yung next? Kapag namimili ka sa grocery o ng grocery, kanino ka nagtitiwala? Okay? Sa supermarket o sa palengke? Ayan, supermarket yung iba. Ayan, supermarket yan, si nanay. Supermarket dito. Yan, supermarket. Malinis, okay. The aircon. Okay? Ayaw nating ma-stress habang tayo namimili. Amen, pwede iba palengke. Alright. Next, kapag kailangan mo ng magandang papanoorin, kanino ka nagtitiwala? YouTube o Netflix? Okay. Okay, so iba YouTube, yung iba Netflix. Para sa akin YouTube po kasi mas marami kong pagpipilian doon. Okay, last question. Kapag kailangan mo ng good deals, kanino ka nagtitiwala? Lazada or Shopee? Okay, yan, okay. Kapag on the budget ka na, tapos kailangan mo ng talagang good deals, yung iba tumatakbo sa Shopee, yung iba tumatakbo sa Lazada. Amen? Yan, so yun lang po, tapos na po yung game natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lumalabas kahit sa mga simpleng desisyon natin sa buhay kung sino yung pinagtitiwalaan natin. And most of the time, kapag nasa mahigpit tayong sitwasyon, naalala ko isang beses, meron akong kailangang desisyon na gawin. Tapos yung desisyon na yon magbabase o nakalaan yun o nakadepende dun sa choice na pipiliin ko. And yung choice na pinipili natin, madalas mga kapatid, hindi siya madalas, kundi doon natin nilalagay yung tiwala natin. Hello? Kapag pipili ka ng gatas ng anak mo, kanino mo ibibigay yung tiwala mo? Amen? So kapag bibili ka ng gamot, kanino mo ibinibigay yung tiwala mo? Kasi buhay yung nakataya dyan. Amen? Kaya yung desisyon na gagawin natin, para sa'yo, bumibili ka lang sa tindahan, pero ang totoo, nilalagay mo yung tiwala sa kanila. Amen ba? Amen. Sino po dito nung pagdating niya, nag-inspect ng upuan niya? Kung yun po ay malutong na o kakayanin ka pa ba? Amen. Automatically, kahit umupo ka lang dyan, it actually means na nagtiwala ka sa upuan na kaya ka niyan. Sino po dito nakaupo sa upuan, tas nung naupuan niya, nasira? Amen. Yan. Amen. Kasi binigay mo yung tiwala mo, pero listen to this, hindi siya karapat-dapat sa tiwalang binigay mo. Kaya nung linagay mo yung buong buhay mo sa Kanya, kahit yung kaligtasan mo sa Kanya, nung pinagtiwalaan mo siya, binitawan ka niya. Hello? Amen? Amen? Pero kasi ganun kasi yun. Para sa atin, it's just a simple thing. Pero ang totoo, dun mo nilalagay yung tiwala. Amen? Kahit sa mga manliligaw natin, kahit sa mga boyfriend, girlfriend natin, hindi mo talaga kilala yan. Pero dahil gwapo, pero dahil sinuyo ka, pero dahil inakit ka, amen, pero dahil nagustuhan mo, nagtiwala ka sa kanya, kaya nga maraming nasa scam eh. Amen? Kasi bakit kasi nagtiwala tayo agad? Amen? Bakit kasi ang totoo, binibigay natin yung pera natin, yung kaligtasan natin sa isang bagay na akala mo maliit lang, sabihin mo nga sa katabi mo, akala mo maliit lang. Pero ang totoo, malaki yung impact niyan kapag yung pinagkatiwalaan mo ay sabihin natin, hindi karapat-dapat. Hello? Amen. So, sa umagang ito, the title of our message is, kanino ka nagtitiwala? Amen. So, today we're gonna talk about Exodus chapter 7. And again, this is again a short chapter, pero marami tayong matututunan sa umagang ito about sino yung dapat nating pagtiwalaan. Amen? At alam natin na Egypt is one of the countries na marami silang Diyos-Diyosan. Hello? May kita mo pa lang yung mga pyramids nila, yung mga heads niyan, yung mga ulo na nandyan, iba-iba. Yung iba mukhang pusa, yung iba mukhang ahas. Hello? Amen? Ibig sabihin, it's a diversity of gods there. At yun yung isa sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin.
Bakit? Kasi akala natin simpleng bagay lang na nandun sila, but they were actually exposed sa maraming Diyos-Diyosan. And though hindi nila alam, without them knowing, dun nila binibigay yung tiwala nila sa kanila, sa mga Diyos na ito. So sa Exodus chapter 7, it's a battle between sino ang pagtitiwalaan mo. Ang Diyos ba ng Israel o ang Diyos ng mga Ehipsyo? Basahin natin sa magsisimula tayo sa verse 1. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron ay magiging tagapagsalita mo. Kung maalala po natin sa previous chapter po, sa may chapter 16, amen, sino po nakakaalala sa chapter 16 natin, dito yung time na nagtiwala ang Panginoon or ginawa nila yung pumunta sila sa Faraon, pero instead na maganda yung naging resulta, hindi maganda yung naging resulta. And it was a conversation between God and Moses. At sinabi ni Moses, Lord, bakit mo pinabayaan yung mga anak mo? Bakit mo pinabayaan na instead na mapalaya sila, lalo pa silang pinahirapan? Amen po ba? Amen. And to my surprise, akala ko aaluin ng Diyos si Moses na kumbaga akala ko sasabihin niya na, huwag kang mag-alala, ganito yung gagawin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ganito yung gagawin ko sa'yo. Instead, ito yung kanyang sinabi. Sabi dito, lahat ng so ang mangyayari daw, ang magiging model, si Moses yung parang magiging si Yahweh at si Aaron yung parang magiging si Moses. Kasi siya yung magiging spokesman na ngayon sa harapan ng mga tao at si Moses naman siya yung haharap sa Diyos at siya yung magsasabi ng lahat ng pinapasabi ng Diyos papunta kay Aaron. So sabi sa verse 2, lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sabihin mo kay Aaron. Siya namang magsasabi sa Faraon na payagan kayong umalis sa Ehipto. Ngunit papatigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababahalagahan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa'yo. Listen to this. This is a very strong reminder na yung gagawin mo, parang ito yung sinasabi niya, Moses, pumunta ka doon, pero ito yung sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Hello? Anong mararamdaman mo kapag pinapunta ka sa isang lugar, tapos sinabi agad sa'yo nung nag-utos sa'yong pumunta doon na hindi ka magtatagumpay? That's the same exact thing na ginagawa dito ni Yahweh kay Moses at sinabi niya, alalahanin mo Moses, hindi papayag agad yan, hindi papayag agad ang Faraon na paalisin ang mga Ehipsyo. Amen ba? But that's actually a plan of God. Actually, nung pinag-aaralan ko po ito, pinatigas ng Diyos ang puso ni Faraon dahil gusto din ni Faraon. Hello? Pinatigas ng Diyos yung puso ni Faraon kasi yun din yung gusto niya. Mga kapatid, tingin sa akin lahat, kapag tayo po ay naging matigas ang ulo, ang Diyos hahayaan tayong pumunta doon. Kahit ang gusto niya ay pumunta tayo sa kanyang piling. Minsan nahayaan tayo ng Diyos sa mali nating desisyon. Minsan sa dami na ng babalas sa'yo ng mga magulang mo, sa dami na ng babalas sa'yo ng mga taong nauna sa'yo, sinabi na sa'yo ng pastor mo na wag yan anak kasi hindi yan Kristiyano, wag kang magpapaligaw sa kanya kasi hindi yan, wala yung takot sa Panginoon. Pero dahil ikaw matigas yung ulo mo, ang Diyos papabayaan ka sa kanya. Sinabi na sa'yo ng Panginoon na wag dyan anak, wag kang papasok sa kumpanyang yan dahil yung kumpanyang yan, illegal yung ginagawa nila. Pero ikaw, alam mo na yung bagay na yun. But still, kapag tinigasan natin ang puso natin, mga kapatid, sometimes God will actually allow us to go there. Alam niyo po ba mga kapatid na ang impyerno, tingin sa akin lahat, ay hindi talaga para sa mga tao. Ang impyerno ay ginawa ng Panginoon para parusahan ng mga demonyo. At sa kagustuhan ni Satanas na maisama tayong lahat mga kapatid sa sobrang deceived na ng mundong ito, sa sobrang kabuktutan o kasamaan na ng mundong ito, maraming mga tao ang makanta na mismo. Sabi na, I wanna go to hell, ganyan-ganyan. Kapag napinakinggan nyo sila Billie Eilish, yung mga sikat na rockstar ngayon, sila Tupac, and pagtapos mo makinig, may Tupac ka na rin talaga eh. Pero pag pinakinggan mo yung mga kanta nila mga kapatid, sila, alam niyo po yung Hotel California, kahit yung kanta na yon, sila na mismo nagsasabi na gusto nilang pumunta sa impyerno. Bakit? Kasi ang totoo, yung lifestyle natin, yung pamumuhay natin, parang ganun na nga. Amen? At ang Diyos ay hindi niya plano na tayo'y mapahamak.
Kundi gusto ng Diyos na tayo maligtas. Pero kapatid, kung gusto mo doon, kahit siya ay Diyos, wala siyang magagawa. Lord, kung ikaw ay mabuting Diyos, bakit mo hinahayaan ng mga tao na mapunta sa impyerno? Ang totoo, ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Pero kung gusto mo doon, siya isang mabuting Ama at binigyan niya tayo ng sariling desisyon. At kung gusto mo doon, kapatid, wala siyang magagawa. Yan ay isang kapangyarihan na binigay na sa atin na although kaya niyang alisin yung will natin. Pero dahil binigay yun sa atin ng Panginoon, isang kapangyarihan na kahit siya hindi niya babaliwalain, pero kapag gusto nating mapahamak, kapatid, wala siyang magagawa. Pero ang totoo, mga kapatid, maraming mga tao ngayon na gusto mapahamak dahil hindi nila nakilala ang Panginoon. Maraming mga tao ngayon ang mapapahamak, mapupunta sa impyerno, hindi dahil gusto nila, kundi dahil yun yung lagi nilang naririnig, yun yung dahil lagi nilang nakikita, yun yung lagi nilang napapanood, kaya ka nga nandyan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ka nandyan. Para ipaalala, ipakilala natin ang Panginoon sa mundong ito, na hindi sagot ang drugs, na hindi sagot ang babae, na hindi sagot ang mga barkada, kundi yung kaligayahan na hinahanap ng tao sa mundo, matatagpuan natin sa Panginoon. Palagpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 3, sabi dito, ngunit papatigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay. At inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita at ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng inutos ni Yahweh. Yung next verse, tingnan natin mga kapatid, 80 taong si Moses at 80 taon naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Oh, you're thinking it's too late for me para sumunod sa Panginoon. 50 na ako, masyado na akong matanda para dyan. 50 na ako para magtayo pa ako ng church. Masyado na akong matanda, 60 years old na ako, parang sobrang tanda ko na para mag-lead pa ng Bible study. Kapatid, Moses was 80 years old when he was doing this. Moses was 80 years old nung ginawa niya nung ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya yung 10 salot. Tingin kayo sa akin, Moses was 80 years old nung hinati niya yung dagat sa gitna. Hello? And here we are thinking na sobrang tanda na, alipas na ako ng panahon. Wala na akong magagawa dyan, hindi na ako para dyan. Tapos na ako sa karir, kapatid, hanggat buhay ka pa, hindi ka pa tapos sa Panginoon. 80 years old si Moses nung nagsimula siya, mga kapatid, dahil bakit nagbabad siya ng sobrang tagal sa media, nagbabad siya ng matagal sa comfort zone niya. Pero at this point, mga kapatid, when everyone else was retiring, Moses was just starting. When everyone else was thinking of vacation, paano kaya ako mag-retire? Paano kaya ako papahinga? Here is Moses beginning something new. At tinake on niya yung challenge, mga kapatid, na i-lead ang mga Israelita outside at magpagamit sa Panginoon. Hello? We cannot say, pwedeng sabihin natin si Joseph napakabata nung nilid niya yung mga Israelite. Joseph was just around 24 to 27 nung siya'y gamitin ng Panginoon doon sa kay Farao. Nung time na yon, mga bata pa talaga siya. But here's another example, mga kapatid, an old guy being used by God. Kaya mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin bata ka o hindi mo pwedeng sabihin matanda ka na para simulan ulit na gawin kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kapatid, merong nilalagay sa iyong puso ang Panginoon at minsan tayo na lang yung matigas yung ulo at hindi tayo sumasagot sa tawag ng Panginoon para tayong si Moses. Lord, hindi ako magaling magsalita. Lord, hindi sila makikinig sa akin. Lord, sino ako? Lord, hindi ko alam pangalan mo. Tapos sa dulo sinabi niya talaga ito, Lord, ayaw ko. Bakit? Kasi ang totoo, tayo lang talaga yung may ayaw.
Pero mga kapatid, Teacher Marie, kaya pang magsimulan ng Bible study. Mama Alicia, kaya mo magtayo ng church. Tatay, kaya mo pang mag-evangelize sa maraming tao. Mga kapatid, walang bata o matanda na pwede magsabi na hindi na ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit anong edad mo pa mga kapatid, it's not too late to start again. It's not too late na mag-respond pa sa tawag ng Panginoon. Minsan masyado na lang tayong na-focus o masyado na lang tayong nasanay sa comfort zone natin. Na feeling natin, hanggang dito na lang talaga ako. Siguro mag-aalaga na lang ako ng mga apo ko. Siguro masaya na lang ako, titingnan silang lumaki. Amen, titingnan mo lang talaga silang lumaki. Amen. Masaya na siguro ako na lang yung mag-aalaga. Kapatid, no. God can still start something in you. Naalala ko po yung KFC, yung founder ng KFC, si Colonel Rogers. He was 65 years old nung sinimulan niya yung KFC. At ngayon yung KFC, mga kapatid, I think it's almost 50 years old na yung KFC. Hanggang sa namatay na lang siya, yung sinimulan niya at 65 years old, hanggang ngayon nagpapatuloy kahit patay na siya. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Church, I'm trying to start a fire in you. Na akala mo lipas ka na. Na akala mo napakabata mo pa. Pero kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Marami pang gagawin ng Diyos sa'yo. At nasa atin na lang yun mga kapatid kung tutugon tayo sa tawag ng Panginoon o mananatili tayo sa comfort zone o mananatili ka sa media ng buhay mo. Hello? Hello? Amen? But one day, I believe you will encounter the Word. You will encounter the Lord. You will have your burning bush moment. God will speak to you directly. You will have your excuses, but God will take care of that one by one until ikaw na mismo ang makumbinsi, tinatawag nga talaga ako ng Panginoon. Amen? At sabi dito mga kapatid, so Moses is supposed to be the God. Amen? Kumaga siya yung act as God. Tapos si Aaron naman siya yung magiging propeta at magsasabi sa mga tao. So, verse 8, kung maaalala nyo po, bago umalis si Moses papuntang Egypto, sinampulan siya ng Panginoon na ganito yung gagawin mo, yung tungkod gagawin mong ahas, tapos pupututin mo ulit sa buntot, magiging ulit siya. Mga kapatid, this is what happened. Ginaya na ni Moses talaga yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Verse 8, sinabi pa ni Yahweh kina Moses at Aaron, kapag sinabi sa inyo ni Faraon na magpapakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo sa inyo, sasabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon. If before it was a Moses staff, ngayon ang tawag na po sa kanya ay Aaron staff. Amen? Na ibig sabihin mga kapatid, tayo mismo, pwede tayong gamitin ng Panginoon para rin tinuro sa atin ng Panginoon ay maibahagi natin sa iba. Amen? At sabi pa po dito mga kapatid, magiging ahas iyon. Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. This was the second time na pagpunta nila after the first one was a tragedy. Na pagkatapos na yung unang pagbisita nila doon, napahiya sila. Hindi lang sila napahiya kay Faraon, napahiya pa sila sa mga kapatas ng Israel, sa mga leader ng Israel na Savior, sabi pa kayo na ililigtas kami ng Panginoon. Ito, pinahirapan nga kami. And then for the second time mga kapatid, God was telling them, pumunta ulit kayo. At alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, kung ako ito, na yung unang pagpunta ko ay hindi maganda, hindi naging successful, hindi na ako magtatry ng pangalawa. Hello? Naalala ko isang beses, inutusan ako ni tatay na nagawin yung isang bagay. Hindi ko na maalala kung ano yon. Tapos nung sinabi sa akin ni tatay, hindi ko alam kung si tatay o si nanay, basta, or baka yung leader ko sa church, basta someone na ma-hire ang authority sa akin. Sinabi niya sa akin na, kaya mo yan, magagawa mo yan. Tapos nung ginawa ko siya, napahiya ako. Alam niyo po, sinabi ko sa sarili ko, sa sobrang galit ko sa sarili, sabi ko, hindi ko na talaga gagawin yan kahit kailan. Pinapangako ko sa buhay ko, hindi ko na gagawin yan. Hindi na talaga ako ulit magsasalita sa harapan kahit paano kahit papilitin niyo ako dito. Sasama ako sa hagdan, hindi niyo ako mahihila. Amen. Parang pinangako ko sa sarili ko, hindi ko na talaga gagawin yon. Bakit? Kasi napahiya na ako for the first time.
But here is Aaron and Moses doing it again for the second time kahit napahiya sila nung una. Mga kapatid, the first thing that God wants us to learn from this, next slide please, there's blessing in trying again. I know you failed the first time. I know hindi naging maganda yung kinalabasan nung una. Alam ko, pinaghirapan mo yung lahat ng bagay para lang makuha yon, but in the end, hindi siya naging mabunga, hindi siya naging successful. But there's blessing. God wants to tell us right now. Alam niyo po itong mga point na to, bago po ako magpatuloy, itong mga point na to, kaya ko po gustong mag-chapter by chapter. Kasi dati, nagpipreach po ako by topic. Halimbawa, ang topic ko is about faith. Magdi-discuss ako ng something about faith na kung ano yung alam ko. So, halimbawa, faith is believing in something that you cannot see. Faith is the currency in heaven. Faith is the ganito-ganyan. Basta, something na alam ko, tas alam kong maituturo ko sa mga tao. Pero nung nagsimula po ako mag-chapter by chapter mula Genesis hanggang nandito na tayo sa Exodus chapter 7, lahat ng points ko, mga kapatid, they are very random. They are very random. I did not expect na sa point na to, God will actually tell us that there's a blessing in trying, which only means this. Ito yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Ito yung gustong i-point out sa inyo. Ito, mga kapatid, ay hindi aksidente na sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon. There's a specific situation in your life right now. And yun yung lagi kong panalangin sa Panginoon na, Holy Spirit, mangusap ka sa bawat isa na kahit yung topic ko is about healing, magawang manampalataya ulit ng isa. Na kahit yung topic ko is about prayer, ang natutunan ng isa is about financial. Hello? Bakit kasi ang Diyos kaya niya mangusap sa kahit anong paraan? And so when we started this, mga kapatid, I just want to tell you that it's very random. And so the first thing that God wants to tell us right now, it's not too late to try again. And there's blessing in trying again. Maybe you failed the first time. Maybe you failed applying on that company. Maybe you failed applying that credit card. And accept lang po sa akin ng Atomy card. So, blessing po yun. maraming attempt ko ako nag-apply pero ngayon lang ako natanggap. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung naisipan nilang bigyan ako ng credit card ulit. So, meron naman akong credit card na hindi ko gagamitin ngayon. Pero anyway, gusto kong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, it's not too late to try again. Sabi po dito, after the seemingly unsuccessful first attempt, Moses and Aaron still showed up. Nagpakita ulit sila. Andyan ulit sila. Sumunod ulit sila. Amen? And even Moses was already old. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumubok ulit siya. Amen? Maybe you are here and there's one thing na pinapaalala sa iyo ng Panginoon na nag-fail ka before, na hindi naging successful before. I'm here to tell you right now at hindi ko plinano to. Ang Diyos ang may sabi sa atin ito ngayon, hindi pa huli para umpisahan mo ulit yung bagay na yan. Amen? Amen? At sabi po dito, paano nila nagawang sumubok ulit? Ano yung naging mindset nila? Bakit nila nagawang sumubok ulit? Ano yung mindset nila na after nila mapahiya kay Faraon, ay sumubok ulit sila na sabihin na Faraon, nandito kami para sabihin sa iyo na kailangan mong palayain ng mga Israelita kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, at kami pinadala dito para sabihin sa iyo at ipaalala sa iyo yan. After the first time that they failed, they tried it again. Ano yung mindset na meron sila, mga kapatid? At gusto ko na maging mindset ng bawat isa. Next slide, please, that failing is not everything. I want to encourage everyone right now that if you failed before, that's not everything. Hindi yan yung lahat. Na parang gumuho na yung mundo mo kasi hindi nangyari to, na parang masyado kang na-disappoint, na-depress ka masyado para subukan mo ulit itong bagay na ito, kapatid. I'm here to tell you that dream was God-given for you. Hindi para lagi kang magtatagumpay, pero kahit na magkamali ka, ay hindi ka matakot ulit sumubok. Bakit? Because failing is not everything. Pwede mong palapakan natin ang Panginoon. And I try to search some quotes, mga kapatid, to encourage us that failing is not everything. Sabi po, next slide, sabi ni Paulo Coelho, sabi dito, the secret of life is to fall 7 times and to get up 8 times. Sabi lang yan ni Paulo, pero ang totoo, galing yan sa Biblia.
Amen. A righteous man may fall 7 times, but he will get back up 8. Hello? Ang isang matuwid na tao, nang madadapa siya, hindi sinabi ng Panginoon na isang matuwid na tao ay hindi nadadapa. Hello? Hindi sinabi ng Diyos na kapag nagsimula ka ng business, hindi na malulugi. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag nag-pursue ka ng isang course, hindi ka nababagsak. Amen? Isang kalokohan, mga kapatid. Hindi kalokohan, pero isang kahibangan na magiging exempted ka dahil Kristiyano ka, magiging exempted ka sa pagbagsak. Alam kong minsan nananampalataya tayo na, Lord, Kristiyano ako, Lord, hindi ako babagsak. Lord, I'm the head, I'm not the tail. Yes, totoo yan, kapatid. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi kayang kasangkapanin ng Panginoon yung failure mo para gawin din niya ng Panginoon para mas maging malakas ka, para mas malakas ka na pagdating sa'yo, pag binigay sa'yo ng Panginoon yung bagay na gusto niyang ibigay sa'yo. Failure is not everything. And when you fall 7 times, mga kapatid, God promised He will get you back up 8 times. Hallelujah. Pinangako ng Panginoon na bagamat ako'y magkamali man, ibabangon niya ako muli. Hindi pinangako ng Panginoon na hindi ako magkakamali. No, we're just humans. Kahit ako, mga kapatid, kahit ako pastor, mga kapatid, magtanong-tanong kayo. Ayoko nang sabihin dito sa church. Magtanong-tanong kayo kung ano nangyari. July last year. It was the darkest moment in my life here as a pastor. At alam kong limot ko na yun. Limot ko na yun. Pero that was the darkest moment in my life nung nagkamali ako. Pero still nandito ako sa inyong harapan. Bakit? Kasi failure is not everything. Sabi pa po ni Michael Jordan, isang sikat na mananayaw. Michael Jackson pala yun. Sabi po doon, I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Sabi niya, matatanggap ko yung pagbagsak. Matatanggap ko yung pagkakamali. Ang hindi ko matatanggap, yung hindi ako sumubok ulit. Ang hindi ko matatanggap, yung hindi ko man lang sinubukan. Hello? Sabi po ni Confucius, alam ko si Confucius may sarili siyang relihiyon, pero minsan tumatama din siya. Sabi dito, our greatest glory is not in never failing, but it is in rising every time we fail. Our greatest glory, alam niyo po yung, yung parang kang bumabangon na parang may liwanag sa likod mo, ang lakas ko ngayon. That moment, that the greatest moment in our life is nung hindi ka nagkamali, kundi nung bumangon ka pagkatapos mo magkamali. Amen. At ito yung pinakapaborito ko sa lahat, yung last one. Sabi po dito, the one who fails, sabi po ni Roy T. Bennett, the one who fails and get up is stronger than the one who never tried. But do not fear failure, but rather fear not trying. Mga kapatid, malamang may sinasabi sa iyo ang Panginoon na isang business. You wanna build a restaurant one day. You wanna build a bakery one day. You wanna be a business owner one day. Gusto mo magtayo ng church one day. Gusto mo maging pastor one day. But whenever you think about it, nakikita mo yung mga failures mo. Nakikita mo yung mga pagkakamali mo at ikaw na mismo ang nagdi-discourage sa sarili mo. Parang ikaw na rin yung pumupunit ng ticket mo. Doon sa entrance ng iyong mga pangarap at sinasabi, hindi ako karapat dapat dito. When you look at your failure, it's like ripping off the only ticket to your dreams. And it stops you from trying. Sabi po mga kapatid sa Luke 18 verse 1 to 8, nagbigay ang Panginoon na isang talinghaga. Isinalaysay ni Yahweh ang isang talinghaga upang ituro sa kanila, listen to this, naka-bold, na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sabi po dito, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos. Alam ko na this is about prayer, pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, para ituro sila na huwag mawawalan ng pag-asa. Amen. Na wag tayo mawawalan ng takot na umasa ulit. At sabi niya, may isang Diyos, may isang lungsod, ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda.
Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan sa aking usapin. Hindi po sinabi ko anong usapin ito, pero kailangan niya ng justice that time. O siguro ay asawa niya na nakaawan sila, namatayan sila or something, pero kailangan niya ng justice. Sabi dito, sa aking usapin. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. This means it's failure for a long time. At ito yung ginawang example ng Panginoon. Sabi dito, sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sinabi ng masamang hukom na yon. Amen? Yung sinabi ng hukom na yon, kita niyo mga kapatid, minsan magtatanong kayo, bakit kinumpara ng Panginoon yung sarili niya sa masamang hukom? Ang hindi natin nagigets mga kapatid, minsan na itong hukom na to, ang ginamit niyang basihan ng pagbigay ng request nung byuda na yon is non-godly things. Na sinabi niya, para hindi na lang ako makulitan, para hindi na lang ako magambala, ibibigay ko yung request na ito. Kung yung judge nga na yun, hindi siya gumamit ng pagiging godly, binigay niya yung request, ano pa kaya itong napakabuting Diyos na meron tayo? Ano pa kaya itong Diyos na nagmamahal sa atin? Ano pa kaya itong Ama natin na nagmamahal sa atin mga kapatid, na hindi niya ibigay sa atin yung pinagkakaloob niya? Kapag hindi tayo, sabi dito, pag hindi tayo nagsawang manalangin sa Kanya. Sabi dito, at pakinggan nyo sinasabi ng masamang hukom na iyon, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ito mga kapatid ang tanong, ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang taong may pananampalataya? This is what God is saying to us. Pagbalik kaya ng Diyos, may madaratnan pa kayang siyang taong nagtatry ulit. May madaratnan pa kaya siyang taong may pananampalataya para sumubok ulit. Pagkatapos niya mag-fail one time. Pagkatapos niya mag-fail 3 times. Pagkatapos niya mag-fail. Mga kapatid, si Jack Ma na may-ari ng Alibaba, he failed 60 times. 60 times, parang yung pag-a-apply ko lang, 60 yung pinag-applyan ko. Ni walang tumanggap sa akin dati. Amen? Na kumbaga, ano ko na niya, na ang dami ko ng, kumbaga, skilled, tingin ko sa sarili ko, skilled na ako, ganyan-ganyan. Ang dami ko ng mga experience. Pag tinignan niyo po yung resume ko, ang haba-haba po niyan. Pero ang hindi ko alam, yun yung palang tinitingnan nila na, ang dami na nitong mga pinagdaanan, ang bilis siguro nito umalis sa kumpanya. Kaya hindi ako tinatanggap. Pero anyway, mga kapatid, what I'm trying to say here is that minsan mag-fail tayo ng maraming beses. Amen. Katulad ng sinasabi ko lagi kay May nung nag-a-apply siya, sabi ko sa kanya, kahit mag-apply ka pa na sa 50 kumpanya at i-reject ka ng 49, baliwala na lang sa'yo kasi kailangan mo lang ng isang magtitiwala sa'yo. Kailangan mo lang ng isang maniniwala sa iyo na meron kang kakayahan na gawin yung trabaho ang pinagagawa nila. Kahit pa mag-fail ka 60 times, what if you stop at 60 pero nasa 61 pala yung success na binibigay sa iyo ng Panginoon? What if you stop at 30 pero nasa ika-35th pala yung binibigay sa iyo success ng Panginoon? We never know. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat na wag mong ariin na ang failure is everything. But instead, this is a stepping stone na binibigay sa'yo ng Panginoon para makayanan mo yung pressure sa itaas. Alam niyo po ba na habang umakyat ka sa bundok, pataas ng pataas yung pressure? Na sa baba, nakakahinga ka pa. Pero habang nandun ka sa gitna, ang hinga mo na at feeling mo parang normal na lang yun, pero ang totoo, kaya ganun yung paghinga mo kasi sa taas, manipis na lang yung hangin. Mga kapatid, kapag hindi ka sinanay ng Panginoon sa suppress na paghinga, yung parang hindi na ako makahinga, Lord, di ko nakaya. Ang gusto sabihin sa ng Panginoon, dyan pa nga lang hindi ka nakakahinga, paano pag dinala kita sa taas? Paano ka makakahinga doon kung ngayon palang sumusuko ka na? Alam niyo, isa sa mga controversial na nabasa ko sa Biblia, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabi niya, kung sa mga tao pa nga lang,
hindi ka mo kayang makipagtakbuhan, paano ka pa makakatagal kapag ang katakbuhan mo na ikabayo? Nabasa niyo na po ba yun? Nabasa niyo na yun? Kasi sabi niya, paano ka makakatagal sa karera ng mga kabayo kung sa karera pa lang ng mga tao, hindi ka na nakakatagal? Ang tanong sabi ko, Lord, bakit siya makikikarera sa kabayo? Hindi sila magkakategory. Ang kakategory niya, yung mga tao. Pero pinaintindi sa akin ng Panginoon, kung makikipagtagisan ka lang sa mga mabababa, hanggang dyan ka lang. Pero kung gusto mong maging mataas, kung gusto mong iangat ka ng Panginoon, kailangan hindi ka sa tao makikipagtagisan sa takbuhan. Makikipagtagisan ka sa takbuhan sa mga kabayo. At kapag nakatagal ka sa takbuhan ng mga tao, mga kapatid, kaya kanyang gamitin makipagtakbuhan sa mga kabayo. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? There's more to that. Meron pang mas mataas na gustong ibigay sa iyo ang Panginoon. Ang problema, marami sa atin, nagre-reklamo na agad dito pa lang. Hindi na agad tayo nagtatry. Amen, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot sumubok muli. Huwag kang matakot sumubok muli. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod. Yung bagay na dating si Moses lang yung nakakagawa, mga kapatid, nung sumagot sa tawag ng Panginoon si Moses, he was able to empower somebody else na gawin yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon at pinagawa niya kay Aaron. At sabi dito, mga kapatid, at naging ahas nga ang tungkod, verse 11, kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero, at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Yung snake na yun, mga kapatid, yung tungkod na yun na naging ahas, that was clearly a message na hindi normal na tao lang ang naguutos sa Faraon na palayain ang mga Israelita, kundi isang Diyos na makapangyarihan ang nagsasabi sa kanya. Pero mga kapatid, ito yung gusto ipaintindi sa atin ng Panginoon. Ang kaaway, gagawin niya din, susubukan niya din gawin yung bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Sabi dito, mga kapatid, tumawag siya ng mga salamangkero at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, sabihin natin lihim na karunungan, ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang tungkod at naging ahas din. Hello? Parang, Lord, akala ko, Lord, na kapag pumunta ako dun sa Egypt, ito yung makakapagpatunay na ikaw yung Diyos. Bakit nagaya nila? Hello? Bakit nagaya nila? Nung inihagis ni Aaron yung tungkod niya at naging ahas, so tumawag si Faraon ng mga salamangkero, tapos hinagis din yung tungkod at naging ahas din. Anong gusto sa ating ituro sa atin ng Panginoon? Ito gusto ko pong mag-camp out dito. Next slide please. Sabi dito, hindi lahat ng himala ay galing sa Diyos. Hello? Marami tayong mababalitaan nagpapagaling. Pero hindi dahil nakapagpagaling sila, ito'y galing na agad sa Diyos. Hello? Mga kapatid, this is mature time. Hindi na po ito para sa mga baby Christians. But I'm trying to teach you this. Hindi na to gatas, mga kapatid. I'm trying to feed you meat. I'm trying to feed you solid food. I'm trying to feed you things na minsan hindi maiintindihan na isang mababaw na Kristiyano. Pero mga kapatid, tinuturo ko sa inyo ito para hindi tayo malinlang ng kaaway. Bakit? Kasi itatry nilang gawin yung ginagawa din ng Panginoon. Hindi porke nakita mo na nagpagaling sila ay galing na sa Diyos. Hindi porke nalaman mo na nakalutang sila sa hangin ay galing na sa Diyos. Hindi porke malaman mo na sila gumawa ng himala ay galing na ito sa Panginoon. Kasi mga kapatid, sabi dito, ang himala ay ginagamit din ng kaaway para akitin ng mga tao palayo sa Diyos, papunta sa Kanya. Hello? Maraming mga tao na naniwala sa mga kulto, sa mga faith healers, mga kapatid, ang hindi na nagsisimba. Kundi ang ginagawa nito, they become followers of that person. At wala ni isa mang bagay sa buhay niya ang makakapagsabi na mabuti ang Diyos.
na ang Diyos ang may gawa nun, na maglingkod ka sa Panginoon. Alam niyo po ba yung mga propeta, sila Pedro, mga kapatid, whenever they are being used by God to heal somebody else, they always say, akala niyo po kami yon? Hindi po kami yon. Si Lord yon, si Jesus yung pinako niyo sa krus, siya yung nagpagaling dito sa taong ito. Mga kapatid, kapag binasa niyo yung Acts, nandun na po kami ngayon sa Acts sa Agarin Bible Study. Pag binasa niyo po yung Acts, mga kapatid, madaanan lang ng anino ni Pedro, gumagaling. Hallelujah! Amen. Halimbawa, madaanan kayo ng anino ko, mga kapatid. Ayun, baka gusto niyo pong dumaan mamaya. Sino mamaya? Amen. Madaanan lang ng anino ni Pedro, gumagaling. At mga kapatid, pag tinanong mo si Pedro, lagi niya sinasabi, hindi ako nagpagaling dyan, wag niyo akong sambahin, katulad niyo lang din akong tao. Pero mga kapatid, minsan yung mga nakikita nating faith healers, sila na yung susundin, sila na yung magaling, sila na yung sikat, sila na yung ganito, ganyan, mga kapatid. Pero malalaman natin, mga kapatid, na ang himala is one of the arsenal of the enemy. Pag sinabing arsenal po, yun ay parang imbakan ng mga armas. At sabi dito, mga kapatid, na ang himala ay isa sa mga armas ni Satanas para dayain ang mga tao. Mga kapatid, sa huling panahon, may sabi-sabi sa Biblia, sa mahuling panahon, may malalaman kayong gumawa ng himala sa ganito, ganyan, at sasabihin nilang sila ang Diyos, pero huwag kayo magpapadaya sa kanila. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10, paglitaw ng suwail. Ang suwail nito, mga kapatid, this is the Antichrist. Sabi sa 2 Thessalonians chapter, and I encourage you na basahin nyo po ito, mga kapatid. Huwag lang kayo basta maniwala sa sinasabi ko dito. Pag basahin nyo po ito, 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Teka, may kapangyarihan si Satanas? Yes. May kapangyarihan si Satanas. Binigay kay Adan yung kapangyarihan to have dominion on this earth. Pero magsimula nung hinayaan niya si Satanas na nalukuhin siya, na ipagpalit yung meron siya dun sa bunga para sa isang makakain, katulad ni Cain at katulad ni Esau at Jacob, naagaw yung meron sa kanya sa pamamagitan lang ng pagkain. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Gagamitin niya yung appetite natin, yung mga desires natin, yung gusto natin para ilayo tayo sa Panginoon. Pero sabi dito, taglayin niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri na mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan. Hello, pinagsabihan na ayaw pa. Ayaw mapagsabihan. Gusto siya lagi yung tama. Wala na siyang pinakikinggan. Hindi niya na minamahal ang katotohanan. Bakit? Kasi masyado nang naniwala sa gawa ng kaaway. At sabi po dito, gagamitin niya lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Church, marami tayong mababalitaan na mga himala. Pero kailangan, mga kapatid, lagi tayong nag-check in with the Holy Spirit. Holy Spirit, ano po bang tinuturo mo sa akin? Holy Spirit, galing ba to sa'yo? Lord, galing ba to sa'yo? Lord, ikaw ba yung may utos sa akin ito? Mga kapatid, kapag hindi tayo naging sensitibo sa Holy Spirit, pag hindi tayo naging sensitibo sa Spirito natin, lahat na lang ng magagandang opportunity, kakagatin mo na lang. Hello? Ano sinasabi sa James? Huwag umasang tatanggap ng pagpapala ang sino mang nagdadalawa ng isip. Anong sinabi doon? Nagdadalawa ng isip. Ito ba? O ito ba? May maganda dito, dito tayo. Ay may opportunity dito, ay dito tayo. Sabi nun, siya ay parang bangkang tinataboy ng hangin na kung saan umahangin doon siya. Amen. Sabi ng Panginoon, huwag umasang tatanggap ng pagpapala ang ganitong tao. Amen. Kasi hindi porke maganda ay galing na sa Diyos. Amen. Kailangan meron tayong laging sensitibong discernment, mga kapatid. Acts chapter 16 verse 19, isang example po ng himala na ginawa ni Satanas. Isang araw, Acts chapter 16, nasa tayo? Acts 4 ba tayo? 5. Acts 5 na kami sa Agarin Bible Study. Pero Acts 16 to. So spoiler.
So, Acts 16 verse 16 to 19, isang araw nang kami nagpunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang spirito. So nakikita natin kung anong klaseng spirito ang meron sa kanya. Masamang spirito, kaya anong nangyari? Kaya siya'y nakakapanghula. Tapos tayo naman, punta ng Divisoria para magpahula. Para magpabasa ng palad, para magtarot-tarot, mga kapatid, galing yan sa demonyo. Horoscope. Anong mga sign mo? Ikaw ba ay Virgo? Ikaw ba ay anong lucky color ng Virgo ngayon? Anong lucky number ng Virgo ngayon? Kaya ang lucky color ng Leo ngayon ay 5, kaya nung nag-test ka, 5 lang score mo. Lucky number mo kasi yun. Amen. Kasi mga kapatid, alam niyo po, itong aminin ko, fan po ako dati ng mga ganyan. Bumibili pa ako ng mga dyaryo para lang tingnan yung kapalaran ng Virgo. Kasi Virgo po ako, September 22, Virgo yan. Si alam ko yan. Bakit? Kasi ako niyan, di ba? Sa unang hirit, lalo na kapag New Year, may mga, ano pong sinasabi ngayon sa swerte ngayon ang mga rooster, wag po kayong magdidikit masyado sa mga dragon, bubugahan po kayo ng apoy niyan, masusunog po kayo. Amen? Amen? Minsan tayo pa mismo yung naghahanap sa mga ganun. Tumatangkilik sa mga ganun, pero alam niyo po mga kapatid, yan po ay kapangyarihan ni Satanas. And we will not deny that, mga kapatid. Satan has power, yes. At kung wala ang Diyos sa ating kapatid, wala tayong magagawa sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong manahan sa presensya ng Panginoon kasi dun lang tayo nagiging malakas sa lahat ng gawa ng kaaway. Palagpakan naman natin ang Panginoon. Masamang spirito kaya siya nakakapanghula. Tingnan niyo nangyari. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Listen to that. Yan ang gawa ng kaaway, mga kapatid. It's exploiting. It's taking advantage. Yes, it is extraordinary. But it's not for good. Sabi po sa verse 17, sinundan-sundan niya kami ni na Pablo. Ang nagsasalita po dito, I think si Silas or si John. Pero sabi niya, sinundan-sundan nila kami nila Pablo at sumisigaw ng ganito. Ganito yung sinisigaw ng babaeng nakakapanghula. Sabi niya, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos na ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Amen, totoo naman, di ba? At totoo yung, kumaga, ito yung gustong ituro sa atin ng Biblia, totoo yung kapangyarihan ng babae. Maybe we're just thinking, ano lang yan, kasi galing yan sa Satanas, di ako maniniwala dyan. Totoo yun. Yun nga lang mga kapatid, yung source, iba. Amen? Tapos, kung paano kayo maliligtas. Verse 18, ito yung nangyari. Marami ng araw na ginagawa niya yun, kaya't nainis na si Pablo. Alam niyo naman si Pablo, mamamatay ito dati ng Kristiyano. Bakit pag di ka umalis dyan, makakatikim ka. Sabi dito, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon di lumabas ang Espiritu, nang makita ng mga amo na ang bata ay nawalan, amo ng bata na nawala na ang kanilang panagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas at kinaladkad sa liwasang bayan at hinarap sa mga may kapangyarihan. Listen to that, mga kapatid. The power of the devil is true, pero wala yan sa kalingkingan ng Panginoon. Amen. It only took a Christian to say, in the name of Jesus, get out of that woman. In the name of Jesus, get out of that kid. At yung kapangyarihan na yun, mga kapatid, no, hindi isa sa atin walang nakagawa. It flew out from her. Tanging sa pangalan lamang na Panginoon, hindi na kinailangan bumaba ni Jesus. Hello, isang alipin lang sa sagigilid ang nagpalayas sa kapangyarihan ng masamang spirito. Ganon ka makapangyarihan ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya sabi dito, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kagalingan, pero hindi lahat ng pagpapagaling ay galing sa Diyos. Minsan nga, hindi ka papagalingin eh. Hello. Kaya anong dalangin nila Shadrach, Meshach at Abednego, iligtas man kami ng Diyos o hindi?
hindi kami sasamba sa Diyos na pinagawa mo. Bakit? Kasi it's not about the miracle. Kahit nga si Mama Choy, pinanalangin namin na gumaling, siya yung pinakamainit sa amin sa Bible study na kahit yung apo niya ngayon nag-uma-attend na sa Bible study, ngayon uma-attend na sa kids church natin, palakpakan naman natin ang Panginoon. Sino magsasabi na hindi siya nakakilala sa Panginoon, mga kapatid? Pero nung pinanalangin natin siya para gumaling, hindi niloob ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi himala ang kailangan natin, kundi ang kailangan natin ay ang presensya ng Panginoon. Ang kailangan natin ay samahan tayo ng Panginoon. Ang kailangan natin na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mga kapatid, hawak tayo ng Panginoon sa kanyang mga kamay. At kapag tayo hawak ng Panginoon sa kanyang mga kamay, walang gawa ng kaaway ang makakaano sa'yo. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Safe na safe ka sa presensya, sa lilim ng Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay Diyos ng kayamanan. Makinig. Ang Diyos ay Diyos ng kayamanan, pero hindi lahat ng pagyaman ay galing sa Diyos. Hello? At maraming taong naakit dyan. Ay, gumaling siya doon dahil naglakad siya ng nakaluhod. Naglakad ng nakaluhod. Papuntang Antipolo. Amen. Gumaling siya doon. Amen. Praise God, gumaling. Pero again, mga kapatid, kailangan nating tingnan. Kailangan ang Diyos yung napapapurihan dito. Kailangan ang Diyos yung pinanggagalingan noon, mga kapatid. Siya ay gumaling dahil ngumuya ng bayabas na na may dasal. Amen. Amen. And again, healing is good. Hello, sinong hindi gustong gumaling? Pero mga kapatid, kung yan naman yung ikakapahamak ng ating kaluluwa, mas nanaisin ko pang magkasakit, pero kasama ko ang Panginoon. Kaysa ako'y magaling, pero malayo ako sa Kanya. Palapakan naman natin ang Panginoon. And I'm not denying, mga kapatid, na hindi ka kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya Kanyang pagalingin. Ang gusto ko lang, mga kapatid, na si Jesus ang nakaupo sa trono ng buhay mo at hindi yung kagalingan. At hindi yung himala. At hindi yung pagyaman, at hindi yung kung ano-ano mga magagandang bagay dito sa mundo. Amen. Kailangan maging una pa rin sa atin ang Diyos. Amen. So pagpatuloy natin. Pagtutuloy natin yung kwento. So inihagis nila sa lupa ang kanilang tungkod at naging ahas din. Nangyari din yung himala na ginagawa ng Diyos. Ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moses at Aaron at gaya ng sinasabi ni Yahweh. Yung mga ahas nila, mga kapatid, nilulun ng ahas ng tungkod ni Aaron. Hindi ko alam kung ilang ahas yun, pero parang 3 sa mga movie, 3 ahas yun. Tapos nilulun lahat nung tungkod ni Aaron. Kaya nung naging tungkod ulit yung ni Aaron, 2x2 na yung laki. Hindi, joke lang po yan. Kasi nakalulun ng ibang tungkod eh. And then, sabi dito, serpent was a god in Egypt. Alam niyo po, ang serpent o yung naging ahas, kasi yung tungkod ni Aaron, naging ahas siya. So bakit serpent yung pinili ng Panginoon? Serpent was actually a god in Egypt. There are 19 serpent deities from around the world. Ilan po sa mga sikat, hindi ko na napakita diyan, si Wadjet, the snake god of Egypt, si Renenutet, Egyptian snake goddess, si Nehebkau, ayan yung nasa picture na yan, si Nehebkau yan, siya ang primal Egyptian snake god, si Meret Seger, Egyptian snake, goddess of mercy and punishment. Si Apep na kapitbahay na Egyptian snake, god of chaos and death. Asclepius na Greek snake, god of medicine. So ito po yung wait lang Wait lang Asan na ako? May mga ko dyan. Wait lang wag mo nyo may papakita. Ay, okay, wala pa pala dyan. Okay, so ito po yung nangyari, mga kapatid. So, nung si Aaron, binaba niya yung tungkod niya at naging ahas, this was the message that that God was actually saying. This was the message. It was a snake, and that was only
God's servant. Ahas yun, pero yun ay lingkod lamang ng Panginoon nung binaba ni Aaron. Pero yung mga salamangkero yung nagbaba, mga kapatid, dahil sila ay filled ng masamang spirito ng mga Egyptians, mga kapatid, ng kanilang dark arts, mga lihim na karunungan. Nung binaba nila yung mga ahas, ang message na sinasabi nila, this is our God. Ito yung mga Diyos namin. Ito yung mga Diyos namin. Pero nung si Aaron yung nagbaba, ang sinasabi niya, parehas lang magkamukha lang yung mga binababa natin, pero ito ay alagad lang ng Panginoon. Ito ay instrumento lamang ng Panginoon, mga kapatid. The power of Jesus is still higher, way higher than the powers of the evil. Mga kapatid, totoo ang kapangyarihan ng kadiliman, pero mga kapatid, wala yang sinabi sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi dito, mga kapatid, next slide please, higit ng makapangyarihan ng Diyos sa anumang pinagkakatiwalaan natin. Nung binaba ni Aaron yung ahas na yun, mga kapatid, that was just a servant. Pero nung binaba nila yung ahas ng mga Egyptian, yun yung pinagkakatiwalaan nila. Yun yung source ng kapangyarihan nila. Nandito yung confidence namin. But everything, pero lahat lang yun, mga kapatid, nilamon lang ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ano mang pinagkakatiwalaan natin, mga kapatid, saan man natin nilalagay yung tiwala natin, sa trabaho man, sa ating mga kayamanan, sa ating mga pangarap, ano mang bagay sa mundong ito na pinaglalagyan natin ng tiwala natin, mas higit pa rin sa tiwala, mas karapat dapat sa ating tiwala ang nag-iisang Diyos ng Israel. Ang Diyos na nagligtas sa atin, mga kapatid, sa lahat ng mga sitwasyon, mas karapat dapat ang Diyos sa pagtitiwala natin, mga kapatid. Palakpakan naman natin ang Panginoon. At pagtapos ito, mga kapatid, dito na nangyari yung unang salot. Verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moses, nagmamatigas pa rin ang Faraon, ayaw niya pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon na magpunta na pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, pinapunta ko rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na napayagan mo umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Verse 17, ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig. Amen? At mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi na maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig na ito. Mga kapatid, totoo kung pangyayari po ito. Now, there was one time na ang ilog ang Nile River, sikat na sikat po ngayon ang Nile River, lagi po siyang naririnig sa mga textbooks. Isa sa mga pinakamagagandang ilog before, mga kapatid, ang Nile River. Some say that plagues have naturalistic explanation. Itong plague na ito, mga kapatid, ay totoo. Bakit? Kasi naisulat po ito sa mga papyrus ng mga Egyptians. Ang papyrus po, ang papyrus, hindi ko alam kung anong pronunciation, doon po nila sinusulat, kumbaga yun yung parang scroll nila, yung papyrus reeds. Sinulat nila doon na isang beses daw sa Egypt, sa ilog Nilo, naging dugo ang tubig. At sabi dito, yung ibang mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, binibigyan nila ng naturalistic explanation yung pangyayari. Na kaya daw naging pula yung dugo sa ilog Nilo ay dahil kapag tumataas daw yung tubig, nagkakaroon ng mga pulang sediments. Tapos itong mga sediments na to nagpapakulay sa ilog ng tubig. At kapag nakulayan ng ilog ng tubig ng pula, namamatay na ang lahat ng mga isda. Amen. At actually nangyayari to sa ibang mga ilog. Pero mga kapatid, yung pangyayaring yun, sobrang babaw ng explanation na yun para mamangha si Pharaoh that time sa nangyari. So, okay, mai-explain nila kung bakit naging pula yung ilog. Pero itong next, hindi na nila mai-explain. Verse 19, idinugtong pa ni Yahweh na pagkatapos, sabihin mo kay Aaron, kasi nalaman ng Panginoon na
yung mga tao sa 2024, i-explain na naman na kung ano yung mga ilog na ganito, ganyan, sediment, mga ganon. Sabi sa verse 19, idinugtong pa ni Yahweh, pag hindi po ganun magsalita si Jesus. Okay? Sabi dito, pagkatapos, sabihin mo kaya Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto, ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal, lawa, ay magiging dugo, pati yung mga nasa batya at tapayan. Sige, saan ka ngayon makakakita ng sediment sa tapay sa may planggana nyo? Amen. Na lahat ng tubig sa Ehipto naging dugo, mga kapatid. Amen. Siguro po, murang-mura yung dinuguan that time. Isasalok na lang nila doon. Lahat ng po ito ay totoong na pangyayari. It's not just a symbol, but it actually happened in Egypt. Verse 20, ginawa ni na Moses at Aaron ang inutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng Faraon, at ang mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Mga kapatid, napaka-impactful po nito sa mga Israelites, sa mga Egyptians before, kasi pinagmamalaki nila ang ilog Nile before. Na actually, it almost became one of the wonders of the world, the Nile River. At hanggang ngayon mga kapatid, pinag-uusapan pa rin tong ilog na to. Verse 21, namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Alam niyo po mga kapatid, kapag sinabing plague, sabihin natin plague, o yung salot, yung plague po sa Hebrew word, kapag binasa po siya ng pa-straight, ang ibig sabihin po niyan ay blow, or punch, or strike. So, ang Diyos po ay nagkaroon ng 10 strikes in Egypt, o 10 punches in Egypt, o 10 blows in Egypt. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Na bawat salot na ginawa ng Panginoon, yan po ay strike, o yan po ay blow sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Na ito yung pinagkakatiwalaan nyo, ang mga salot na ito, it's a battle between God and the gods of Egypt. Makinig kayo mga kapatid, ito po yung mga napapala ng mga research ko. Sabi po dito, mga kapatid, the Egyptian god Khnum, next slide please, the Egyptian god Khnum was said to be the guardian of the Nile. Ito po isa sa kanilang mga Diyos, guardian of the Nile. At nung ginawang dugo, siya yung tagapagbantay daw ng Nile. Pero nung naging dugo yung ilog Nilo, it just show na hindi niya kayang protektahan yung teritoryo niya. Hello? Na ito yung pinagkakatiwalaan ng mga Egyptians, but our God is more powerful. Hello, palapakan natin ang Panginoon. Meron pa sila isang Diyos-Diyosan, si Hapi, na hindi naging happy nung naging dugo ang ilog Nilo. Sabi dito, the god Hapi was said to be the spirit of Nile. Siya yung, kumbaga, the high spirits of Nile. Pero nung ginawang dugo ng Panginoon ng ilog Nilo, pinababa niya itong high spirit na to, na nagsasabing walang mas mataas na Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Hello? That was actually the first strike of God sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ano pa? The great god Osiris. May kita nyo po ito sa Yu-Gi-Oh cards. Marami po kami niyan ni Alejandro. Tumatakas pa kami sa Baliwan dati. Galing kami sa Sampaloc. Kapag tulog sila nanay pagtanghali, alam nyo po, tatakbo kami niyan sa Baliwan para lang bumili ng mga Yu-Gi-Oh cards. At isa si Osiris sa mga pinakamalalakas na doon, na character doon. The great god Osiris was thought to have the Nile as his bloodstream. Kumbaga, inari ng Diyos-Diyosang ito na ang Nile River daw is parang dugot laman ko na ang Nile River, kaya protektado ko yan. Amen. Na nung ginawang dugo nga ng Panginoon, talagang naging dugo nga talaga yung ilog Nilo. And this plague, he truly bled. Talagang nagdugo talaga siya dito dahil sa ginawa ng Panginoon. Alam niyo po ba, maging ang ilog Nilo ay ginawang Diyos ng mga Egyptians. Kahit yung Nile River itself was actually a god, was worshipped. Kasi ilan sa mga poems na ginawa, ilan sa mga tula na nabasa po ng mga tao, ng mga archaeologists ngayon, ay nagsasabi, parang they are referring to the Nile River, parang kumakanta sila ng mga praise and worship song, tas ang pinaparangalan ay yung ilog Nilo.
It's actually, na yung unang plague na yun mga kapatid, it's a battle between our God and the gods of Egypt. At sabi dito mga kapatid, verse 22, dito na po ako magtatapos. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Yung ilog na ginawang dugo, ginaya din ng mga salamangkero. Lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moses at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. 23, ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon. Umuwi na lang ito sa palasyo, samantalang ang mga Ehipsyo ay humukay ng tubig sa ilog upang kumuha ng inumin, sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Alam niyo po, so ito yung nangyari. So, si Aaron, inampas niya yung tungkod dun sa ilog Nilo, naging dugo. Hello? Amen? At kung ako yung salamangkero nung Farao, ang gagawin ko para ma-prove na makapangyarihan din ako, anong gagawin ninyo? Ibabalik ko sa tubig. Hello? Pero ang ginawa nila, ginaya lang nila yung ginawa ni Aaron, at hindi po sinabi dito sa Bible, pero ayon sa mga scholar, kung naghukay pa sila ng mga balon para lang makakuha ng fresh na tubig na gagawing dugo din. Hello? Ang kapangyarihan ng kaaway, imbis na mag-restore ng buhay, it's only focused on being proud. Ang gusto lang ng kaaway, maitaas niya yung sarili niya, pero kapag nagtiwala tayo sa kaaway, kapag nagtiwala tayo sa kahit anumang Diyos-Diyosa na gusto mong umupo sa buhay natin, maliban sa Panginoon mga kapatid, ito'y hindi nakakapagbigay ng buhay. Kaya next slide please, sabi po dito, ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi kayang maglinis at magbigay ng buhay sa atin. Amen? Kumbaga, kung ako yung kaaway, lilinisin ko yung Nile River para ma-prove na makapangyarihan ako. Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa kaaway, hindi tayo kailanman malilinis nito. Hindi niya kailanman tayo mabibigyan ng buhay. Ang gagawin ng kaaway ay lalo ka lang niya ilulugmok. Papasayahin ka lang niya ng barkada. Papasayahin ka lang ng pera. Papasayahin ka lang ng mga babae. Papasayahin ka lang ng bisyo, mga kapatid. Pero kahit kailan hindi ka nito bibigyan ng buhay. Bakit kasi ang buhay nang gagaling lang sa Panginoon? Last verse, amen. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. At dito na po nagtatapos ang Exodus chapter 7. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Mga kapatid, kanino natin nilalagay ang tiwala natin? Maybe this is just a simple teaching. Pero ang totoo, kahit sa maliit na bagay, mga kapatid, makikita kung saan ka nagtitiwala. Kahit sa mga maliliit na desisyon, makikita natin kung sino ang pinagkakatiwalaan natin. Mga kapatid, malamang marami sa atin dito, tayo lahat ay tumayo. Marahil ang ilan sa atin dito, napupuno ka ng worries ngayon, napupuno ka ng bagabag. Hindi ka mapakali about the future. Nag-aalala ka sa maraming bagay sa buhay mo. Mga kapatid, ibigay mo ang iyong tiwala sa Panginoon. Sabi ng ating main verse, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito yung nakakatawa dito, mga kapatid. Isa sa mga Diyos-Diyosan na nilalabanan ng Diyos, ikaw. Yung sarili natin. Na mas nagtitiwala pa tayo sa sarili nating diskarte bago tayo manalangin at humingi ng gabay mula sa Panginoon. Madalas nagtitiwala pa tayo sa kaya nating gawin kaysa humingi ng kahabagan mula sa Panginoon. Kapatid, mapapagod ka lang. Kasi kahit yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, walang magagawa laban sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, muli natin isuko ang buhay natin sa Panginoon. Sa Kanya natin ibigay ang ating tiwala. At kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya, mga kapatid, kailanman hindi niya tayo bibiguin. Kailanman hindi tayo mapapahiya. We may experience failure, but God counted all of that.
He already took all of that into account. Nakita na yan ng Panginoon na mag-fail ka dito. Pero hindi kanya hinayaan na mag-fail lang, kundi that was a stepping stone so that you can be stronger in this season. Marami sa atin, kung hindi mo naranasan yung mga pagsubok na nangyari sa iyo sa buhay mo, alamang ngayon napagod ka na, alamang ngayon bumigay ka na. Pero salamat dahil hinayaan ng Panginoon yung mga pagsubok, yung mga problema. Kaya ngayon mas matatag ka na. Kaya ngayon mas malakas ka na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ano mga bagay na inaalala mo ngayon na nakaka-consume ng alalahanin mo ngayon? Pwede mong ilapit sa Panginoon. Pwede mong ibigay sa Panginoon. You can lay it all at His feet. Ang totoo, wala ka namang magagawa sa mga bagay na yan. Wala kang magagawa kahit sa kagalingan ng anak mo o sa kagalingan ng mahal mo sa buhay o sa mga utang na meron ka. Wala naman talaga tayong magagawa. Pero may magagawa ka kapag ibinigay mo yan sa Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Sige, tayo magpuri sa Panginoon. Let's just worship the Lord right now. And i-close na rin tayo ni Ate Joyce. Amen. Amen. Sige po, hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sino sa umagang ito ang magsasabi na, O Diyos, sa iyo ko ibibigay ang aking tiwala? Amen. Hallelujah. Sinong gusto magtiwala sa Panginoon? Sa umagang ito, minsan pa tayong lahat ay umawit sa Kanya. Amen. The thing is, wala tayong ibang pwedeng paglagyan ng tiwala natin. That we will be sure na masasandigan talaga natin kundi ang Panginoon lang. Amen. Some of us, siguro mga bata pa or matanda na, but I'm sure na yung mga pinagdaanan natin sa buhay ay ang totoong patunay na kapag ang binigay natin ang tiwala natin sa Panginoon, kailanman hindi niya tayo bibiguin. Amen. Kaya naman sa umagang ito, patuloy natin siyang awitan. Hallelujah. Patuloy natin siyang sambahin at purihin sa umagang ito. Come on, we worship the Lord today. Hallelujah. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, O Diyos, Lord, I will put my trust in you. That I will put my faith in you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we bless you, Lord. Yes, Jesus. Come on, hallelujah. Sa umagang ito, pwede ba natin buksan ang ating mga labi? Kausapin natin ang Panginoon. Lord, we put our faith in you. We put our trust in you.
You're my anchor to the ground. You're my hope and firm foundation. You're the secret is your faithfulness. Is your faithfulness. Say great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your. From the rising sun to its setting sun, I will trust in you, Lord. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Say great, great is your faithfulness to me. Say great is your faithfulness. 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 Say, great is your faithfulness to me, Lord. Sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness, our strong foundation, our strong tower. There is nothing else like you. There is no one else but you, Lord. My strong tower, my firm foundation. My strong tower, my firm foundation. Great is your faithfulness. Your faithfulness to me. Oh, your faithfulness. Yes, Jesus. Oh, we thank you. For it's all about you today, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's not about the failure of the past. Lord, it's not about the heartache of the past, Lord, but it's all about your faithfulness. That you are with us through it all, Lord. Na kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Lord, from the past unto the present, and we know even in the future, Lord, you are gonna be with us. And you're not gonna let go of us, Jesus. You never let go. You never let us go. You never let me go. You will never let me go. Come on, let's just praise the Lord today from our hearts. Oh, let's thank the Lord for being faithful, for always showing up in the midst of trial, in the midst of chaos, in the midst of the noise that the world give us. Hallelujah.
us today, amen, bago tayo umuwi at dalhin natin sa buong linggong ito. Hallelujah. If we were disappointed from a past failure, it doesn't mean that it ended there. Sometimes, along with that failure, our faith died with that. Kahit nagpupunta tayo sa simbahan, somehow, you don't trust God the same. You don't put the same weight. Maybe you put some weight sa Panginoon, pero at the back of your mind, kinakalang mo yung isang paa mo sa kung sakali lang matumba ka ulit. But right now, you know, God is challenging us na, anak, ibigay mo ulit yung tiwala mo sa akin. At katulad ng dati, hindi kita papabayaan. Sometimes, ang sakit natin, kahit naman hindi ka pinabayaan ng Panginoon, ang hirap ibigay ulit yung tiwala natin. Hindi na natin nakita kung gaano kabuti ang Panginoon sa kabila ng heartbreak, ng heartache, ng pain. And right now, God is just reminding us to believe again. What can happen if you believe again? What can happen if you believe again? What can happen if you trust again? Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon sa umagang ito, ibabangon ka ng Diyos. Ibabangon ka ng Diyos, and it will be even greater than the past. It will be even greater than the past. Amen. Come on, let's claim that word. Oh, today, the latter will be greater than the past. If you trust again, and if you believe again in the Lord, hindi ka niya bibiguin. Oh, hallelujah. Trust in Jesus, my anchor to the ground. You're my hope and firm foundation. You never let me down. Say, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. Say, you're my hope and firm foundation. You never let me down. I put my trust in you. I put my trust in you again, Lord. Oh, you never change. Oh, you never change. You never let me down. Say, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. You're my hope and... Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? And for the last time, we'll just say, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. You're my hope and firm foundation. You never let us down. Oh, Jesus, come on. My anchor to the ground. You're my hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in. Thank you, Jesus. Thank you that we can put our trust in you. Firm foundation. You never let me down. Hallelujah. Come on, we clap our hands unto the Lord. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At dito na po tayo nagtatapos. Taas natin ating kamay. Ibalik natin sa Panginoon lahat ng papuri. Pasasalamat, sabihin natin, all glory, all praise, all honor, all power, all worship
sabi, balik natin ang papuri sa salamat. And sabi natin, ano ba? Sabi natin, oh glory! Glory! All praise! All honor! All power! All praise! And all thanksgiving belongs to Jesus Christ. Amen. Ang ating baby ay umiiyak. God bless po sa bawat isa and see you all po sa ating mga gawain. Amen. Sa Sunday po ulit.